Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng red velvet fudge. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay soft flour 250 grams, all-purpose flour 200 grams, baking powder 3 tablespoon, sugar 300 grams, 3 itlog na malalaki, mantika 1 cup, fresh milk 1 cup, condensed milk 1 can, salt 1/2 teaspoon, red food color 1 teaspoon, at strawberry flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, asukal, asin, baking powder, 3 itlog, condensed milk, strawberry flavor, pinagsamang soft flour at all-purpose flour, red food color, at atin na itong haluin ng haluin hanggang sa matunaw na ang ating asin at ang asukal. Atin na po natin itong haluin ng haluin din para na rin po magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At dahil nagsama-sama na po ay atin na po itong ilagay sa ating mixer at hayaan na po natin itong mag-mix hanggang po sa tuloy na po nating makuha yung texture na hinahanap natin. Dapat po wala na pong mga buo-buo at pure na po talaga siya na liquid, hindi po kagaya po ito na may buo-buo pa ng konti. At pagkatapos naman po nito ay after lamang po ng ilang minuto ay ganito na po ang kanyang texture. Wala na po siyang buo-buo. Smooth na po siya mga ka-bakers at higit sa lahat ay liquid na po talaga siya. Atin na pong patayin ang ating mixer. At atin na nga po pala itong ililipat or ilalagay na po natin ito sa ating molde na may mantika at talagyan po natin ito ng baking cup. Siyempre, 2 scoop nga po pala ng ice cream ang ating ilalagay kada isa. At eto na nga po siya mga ka-bakers, 22 pieces nga po pala ito. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo pong dagdagan ang 2 scoop ng ice cream. Siyempre, next naman po ay maglalagay na po tayo dito ng strawberry sauce na 150 grams nga po lahat ang ating inilagay dito. Nasa inyo na rin naman po yun kung gusto niyo pong dagdagan or bawasan. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng cake crunch sa ibabaw nito para po mas lalo pa pong gumanda ang ating cake. Ayan, at eto na nga po talaga mga ka-bakers ang ating red velvet fudge. Ready na nga po ito para mailagay na po natin sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito sa taas ay 220, sa baba ay 220 at ang baking time ay 15 to 20 minutes lamang. After 15 to 20 minutes ay luto na nga po mga ka-bakers ang ating red velvet fudge na napaka-yummy, napakasarap nga po talaga nito at higit sa lahat ay talaga namang mabenta. O di po ba? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na po talaga ito ha. Ay nako mga ka-bakers, napakasulit po talaga nito. At pwede po natin itong ibenta ng mga 25 to 30 pesos po. Kasi minsan ganun pong range yung mga presyo ng mga red velvet fudge. Pero kung nasa magandang lokasyon po kayo at talaga naman pong madaming tao, abay pwede rin po nating taasan. Pero kung tayo naman po ay nasa mga kiddos po ang ating target market, abay pwede na po at ang 20 kung or 25, medyo liitan lamang po natin. Pero okay na nga po talaga ito mga ka-bakers. About 22 pieces nga po ito. Hindi na po talaga tayo malulugi dito. Basta po ay atin lamang pong i-costing at higit sa lahat ay i-compute po natin kung magkano po ang ating mabebenta dito dahil kailangan po talaga ay kung tayo po ay magne-negosyo dapat tayo din ay kumita naman po talaga. Anyways nga po, napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman po eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 34 verse 13 to 15. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Amen, amen, amen! Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, maaari po kayong mag-like, mag-comment at mag-share. At syempre mag-subscribe na rin po kayo mga ka-bakers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.